Tay, bumaba ka na diyan sa sasakyan, dali, pakiusap. Tay, pakinggan mo ako. Ang boses ni Rico ay sumabog sa aking tainga na parang kulog sa tanghaling tapat. Mahigpit kong hawak ang telepono, humihinga ng mabilis. Sa bintana, ang maalikabok na kalsada ay nakalatag sa pagitan ng mga palayan na tapos ng anihin, ang alikabok ay umiikot sa hangin. Si Tito, ang panganay kong anak, ay nagmamaneho ng may katahimikan na nagpalamig ng aking dugo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan, ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela. Ang kanyang katahimikan ay may bahid ng kasamaan. Tay, kailangan mo akong pakinggan. Inihanda na ni Tito ang lahat. Gusto kaniyang dalhin sa isang bahay aruga, home for the aged, sa Tagaytay. Pumirma na siya sa mga papeles. Ginamit niya ang pangalan mo para maglipat ng pera. Huwag kang maniwala sa kanya, Tay. Tumakas ka, umalis ka dyan ngayon din. Sigaw ni Rico bago biglang naputol ang linya. Ang tanging natira ay ang simoy ng hangin na pumapasok sa siwang at ang mabilis na tibok ng aking puso. Lumingon ako sa kanya. Tahimik pa rin si Tito, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ang ngiti ng isang taong pakiramdam niya ay nanalo na. Hindi siya nagtanong at hindi rin siya lumingon sa akin. Ang tanging naramdaman ko ay ang malamig na pakiramdam na namamagitan sa isang ama at anak kapag wala ng pag-ibig. Tanging distansya na lang. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang biyaheng iyon ay hindi para magbahagi ng alaala, tulad ng sinabi niya, kundi para isara ang aking kasaysayan, ang kasaysayan ng isang matanda at tahimik na tao, ang akin. 2 araw bago iyon, naniniwala pa rin ako na binabalik sa akin ng buhay ang ilang pagmamahal. Biglang dumating si Tito na may dalang cake mula sa lumang panaderya kung saan si Guada, ang aking asawa, ay madalas bumili ng kanyang paboritong matamis. Sinabi niya sa akin na gusto niya akong isama sa isang pagliliwaliw upang makalanghap ng sariwang hangin, tulad noong dinadala ko siya sa bukid upang tingnan ang ani. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Mula nang namatay siya, ang bahay ay mayroon na lang tiktak ng orasan at amoy ng malamig na kape. Wala na akong natira maliban sa mga alaala at sa 2 kong anak. Si Rico ay laging abala at si Tito ay ilang taon nang hindi ako tinatawag na tatay nang walang tono ng pagitan. Noong umagang iyon, nang sunduin niya ako, maingat kong tinupi ang ilang damit, ang aking mga gamot at isang lumang larawan ni Guada. Binuksan niya ang pinto ng kotse para sa akin na may bahagyang ngiti tulad ng dati. Sa biyahe, nag-usap siya tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa mga kliyente, tungkol sa mga numero, mga bagay na walang gaanong kaugnayan sa simpleng buhay ng isang matandang magsasaka. Nakikinig ako, tumatango, umaasang mamaya, sa harap ng lawa ay magagawa naming mag-usap bilang tunay na ama at anak. Ngunit pagkatapos ay dumating ang tawag na iyon at kasama nito, ang lahat ng pag-asa ay gumuho. Mahigpit kong hinawakan ang telepono, nanginginig. Sa labas, ang kalsada ay patungo sa kabundukan, walang mga palatandaan o bahay na makikita. Lumunok ako at nagkunwari na kalmado. Anak, ano ang pangalan ng lugar na pupuntahan natin? Sa tingin ko nakalimutan ko ang pangalan. Sandaling tumingin sa akin si Tito at sumagot, "Huwag kang mag-alala, tatay. Ako na ang bahala sa lahat. Kailangan mo lang magpahinga." Tumango ako. Itinatago ang takot na lumalaki sa loob ko. Ang sikat ng araw sa tanghali ay tumago sa salamin, nagpapaliwanag sa aking mga kamay. Ang mga kamay na nag-araro ng lupa sa buong buhay ko para mapalaki sila. Tiningnan ko silang nanginginig, magaspang, matigas, at gayon pa man, nakaramdam ako ng matinding lamig na umabot sa aking kaluluwa. Sabi ni Guada, kapag ang katahimikan ng isang tao ay nagdudulot sa iyo ng takot, ito ay dahil may tinatago silang lihim. At sa sandaling iyon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang isang propesiya. Naunawaan ko noon na ako ay nakaupo sa isang kotse na nagdadala sa akin sa isang lugar kung saan baka hindi na ako makabalik. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan mo kami pinakikinggan sa mga komento sa ibaba. 2 araw bago ang biyahe, ang umaga sa Pampanga ay tahimik tulad ng dati.
Naghanda ako ng kape at binuksan ang lumang album ng larawan, ang mga nagdilaw na sa paglipas ng mga taon. Si Guada ay nakangiti, nagniningning sa gitna ng bukid, yakap ang isang bigkis ng trigo na mas mataas pa sa kanya. Sa tabi niya, si Tito, na halos 10 taong gulang pa lang, ay punong-puno ng putik ang kanyang pantalon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Si Rico ay tumatawa ng malakas na may saranggola sa kamay. Matagal akong nakatingin, naaalala ang amoy ng araw sa kanilang buhok. Ang boses ng aking asawa na tumatawag kapag handa na ang kanin. Ang bahay ngayon ay walang laman. Ang tanging tiktak ng orasan ang nagmamarka sa mabagal na paglipas ng panahon. Nang tumunog ang doorbell, akala ko ay inakala ko lang. Mula nang namatay si Guada, bihira lang dumating si Tito nang walang abiso. Pumasok siya na may malinis na puting damit at isang paper bag mula sa panaderya kung saan gustong-gusto ng kanyang ina ang mga cake. Dinalhan kita ng panisiyos na may nata, sabi niya. Gustong-gusto yan ni Mama, naalala mo ba? Ang kanyang boses ay malambing, ngunit malayo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Inalok ko lang siya ng upuan at sinerbisyuhan ng kape. Ngumiti siya. Sinabi niya na ang aroma ay pareho pa rin ng dati at nagsimulang mag-usap tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa mga kaibigan, tungkol sa mga proyekto. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang bahay ay nagkaroon muli ng tawanan, kahit na medyo pilit. Sa gitna ng pag-uusap, lumingon si Tito at tumuon ang kanyang tingin sa retrato ng kanyang ina. Tay, sa tingin ko panahon na para maging mas malapit tayo. Tumingala ako. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong magbiyahe tayo, sagot niya. Ilang araw lang sa Batangas. Nag-reserve na ako ng isang hasyenda malapit sa lawa. Walang ingay, walang telepono, ikaw lang at ako. Ano sa tingin mo? Nawalan ako ng salita. Matagal na akong hindi nakarinig ng 3 salitang iyon ng magkasama, ikaw at ako. Napakasimple, ngunit napakainit na nag-alab ng isang spark sa aking dibdib. Anak, anong sorpresa? Akala ko abala ka. Palaging may oras para sa pamilya kung talagang gusto mo, sabi niya ng may katatagan. Ngumiti ako, pakiramdam ko ay nabubuhay akong muli. Ang napakaraming taon ng distansya, napakaraming tawag na walang sagot ay biglang tila natunaw. Naisip ko na baka nagbago siya, na ang pagkamatay ng kanyang ina ay nagpamulat sa kanya sa kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Kinuha ko ang lumang kwaderno ni Guada kung saan siya sumulat ng mga recipe at tala para sa akin. Sa huling pahina, sa kanyang maselan na sulat kamay, nag-iwan siya ng isang pangungusap. Huwag mong isara ang iyong puso sa iyong mga anak dahil balang araw gugustuhin nilang bumalik. Binasa ko ito ng paulit-ulit habang nakangiti. Siguro tama siya. Kinaumagahan, nang tumawag si Tito upang kumpirmahin ang oras ng pag-alis, handa na ako. Nag-iingat ako ng ilang damit, ang aking mga gamot, at ang larawan ni Guada sa aking backpack. Nang huminto ang kanyang kotse sa harap ng pinto, ang puso ko ay tumitibok sa emosyon ng isang taong naghahanda para sa isang matagal ng inaasahang biyahe. Handa na, Tay. Laging handa na sumama sa iyo, sagot ko sa kanya. Umandar ang kotse. Ang mga gulong ay nag-ingay sa kalsada ng pulang lupa. Tumingin ako sa bintana habang ang bubong ng aking maliit na bahay ay nagiging mas maliit at isang init ang dumaloy sa aking kaluluwa. Sa buong buhay ko, pinangarap ko ang isang araw na tulad nito, ama at anak, magkasama sa parehong ruta, walang pagsisi, walang pagitan. Hindi ko inakala na sa mismong sandaling iyon, ang landas na iyon ay hindi nagdadala sa akin sa muling pagkikita, kundi diretsyo sa isang bagyo na naghihintay na sa akin, tahimik sa abot tanaw. Ang kalsada palabas ng Pampanga ay lumawak ng walang hanggan, na may hanay ng mga maisan na tapos ng anihin. Ang tanging natira ay ang mga tuyong tangkay na sinunog ng araw. Binuksan ni Tito ang radyo. Isang malambing na tugtugin ng saxophone ang sumama sa simoy ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Nanatili akong tahimik, nakatingin sa abot tanaw na may kakaibang pakiramdam sa pagitan ng kapayapaan at pagitan. Mula nang mamatay si Guada, matagal na kaming hindi nagbiyahe ng magkasama.
Gusto kong maniwala na ang outing na ito ay isang bagong simula, ngunit may isang bagay sa loob ko ang hindi lubos na nagtitiwala. Sa tanghali, pinahinto ni Tito ang kotse sa harap ng isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada na may dingding na pininturahan ng maputlang dilaw at mga bintanang natatakpan ng alikabok. Magpahinga muna tayo, Tay, sabi niya. Tumango ako at bumaba sa kotse, ininat ang aking mga binti. Ang hangin ay umaamoy ng inihaw na kape at langis ng motor. Sa loob, mayroon lang 2 o 3 customer. Pumili si Tito ng isang mesa sa tabi ng bintana. Umorder siya ng itim na kape para sa akin at isang latte para sa kanya. Ngumiti ako at nagkomento, "Naaalala mo ba nung bata ka pa? Tuwing nakikita mo akong may kape, pinipilit mong tikman ito at pagkatapos ay sinasabi mong ang lasa ay nakakatakot." Bahagyang ngumiti si Tito. Puwede ko na itong inumin ngayon, Tay. Sa tingin ko, ang buhay ay natutunan ding maging mapait. Ang pangungusap ay nagpalamig sa akin sandali, ngunit agad siyang nagpalit ng paksa. Nagsimula siyang mag-usap tungkol sa kanyang kumpanya, tungkol sa mga kliyente, tungkol sa mga taong walang naiintindihan. Halos hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Ngunit tumango ako para lang hindi masira ang sandali. Nang dalhin ng waiter ang bill, binuksan ni Tito ang kanyang briefcase at kumuha ng isang bundle ng mga papeles. Kumuha siya ng isa at inilagay sa mesa kasama ng isang panulat. Ay, oo nga pala, Tay. Pwede mo ba akong pirmahan dito? Ito ay isang confirmation slip para sa reserbasyon upang makakuha tayo ng diskwento sa senior citizen. Kinuha ko ang papel. Ang mga letra ay maliit, masikip. Sa itaas ay mayroong hindi kilalang logo, Residencia San Rafael. Kinunutan ko ang noo. Ano ang pangalan ng lugar na titirhan natin, anak? Iyon din. Nagpalit lang sila ng pangalan. Pirmahan mo na ng mabilis para maipadala ko na agad. Sumagot siya sa kaswal na boses. Mukha siyang kalmado, ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Isinuot ko ang aking salamin at binasa ng mas maingat. Sa ibaba ay may isang maliit na linya, pahintulot sa medikal na pangangalaga at pansamantalang pangangasiwa sa ari-arian. Tumingala ako. Ano itong pangangalaga sa kalusugan? Hindi ako may sakit. Ngumiti si Tito na may magaan na tono na hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Ay, Tay, huwag kang mag-alala. Mga formalidad lang iyan. Lahat ng lugar ay humihingi niyan. Naayos ko na ang lahat. Itinulak niya ang panulat sa akin. Matatag ang kanyang tingin, ngunit hindi nangangahas na tumingin sa aking mga mata. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa akin, tulad kapag inilalagay mo ang iyong kamay sa basang lupa at may naramdaman kang gumagalaw sa ilalim. Inilagay ko ang panulat sa papel, nagkukunwari na pipirma, ngunit huminto ako sa gitna. Mas mabuti tingnan natin ito pagbalik natin. Hindi ko gusto ang pumirma ng kahit ano nang hindi ito binabasa ng maayos. Tumahimik si Tito ng ilang segundo at pagkatapos ay pilit ng umiti. Sige, kung gusto mo, hindi nagmamadali. Habang tumatayo siya para magbayad, sinulyapan ko muli ang dokumento. Sa isang sulok, isang malabong selyo ang nagsasabing sentro ng katandaan sa Tagaytay. Naramdaman ko ang aking dibdib na humihigpit. Maingat kong tinupi ang papel at inilagay sa bulsa ng aking damit. Pagbalik sa kotse, nilakasan ni Tito ang musika, marahil para takpan ang katahimikan. Tumingin ako sa bintana. Ang mga puno ay dumadaan ng isa-isa, tulad ng mga alaala na lumalayo. Sa aking ulo, umalingaw-ngaw ang boses ni Guada. Kapag ang isang tao ay nagpaparamdam sa iyo ng labis na katahimikan, ito ay dahil may tinatago sila. Lumingon ako kay Tito. Ang kanyang mga labi ay nakatikom, nakatuon sa manibela. Ang sikat ng araw ay nagre-reflect sa kanyang mukha. Napaka hindi kilala na isang ginaw ang dumaloy sa aking likod. At pagkatapos ay isang pag-iisip ang tumagos sa akin ng mabilis at matalim na parang labaha. Baka ang anak ko ay hindi ako dinadala sa isang pagliliwaliw, kundi sa isang lugar kung saan hindi na ako makakabalik. Ang hapon ay nagiging ginto na parang pulot at ang kalsada ay gumagapang sa pagitan ng mga bukirin na bitak-bitak sa araw.
Inihilig ko ang aking ulo sa bintana, nakikinig sa patuloy na tunog ng motor na nahahalo sa magulong tibok ng aking puso. Patuloy na nagmamaneho si Tito. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa unahan, ang kanyang mukha ay kalmado hanggang sa punto ng pagiging malamig. Sinubukan kong humanap ng mga salita upang sirain ang katahimikan, ngunit ang aking lalamunan ay masakit. Sa aking isip, umalingaw-ngaw ang boses ni Guada, malambing at matatag. Ang parehong boses na sumama sa akin sa loob ng 40 taon ng kasal. Kapag mas kaunti ang nagsasalita ang isang tao kaysa sa karaniwan, Tomas, ito ay dahil masyado siyang nag-iisip. At kapag siya ay tumahimik ng lubusan, ito ay dahil nagpasya na siya. Bumuntong hininga ako ng marahan. Pagkatapos ng napakaraming taon, naramdaman ko pa rin ang kanyang presensya sa aking tabi. Sa bawat hininga, sa bawat paglubog ng araw. Tumingin ako sa bintana. Ang langit ay hindi kapani-paniwalang asul at sa malayo, isang paris ng lawin ang umiikot sa himpapawid. Tinuruan ko si Tito na makilala ang kanilang mga huni noong bata pa siya. Isang maliit na mausisa na humahawak sa aking kamay gamit ang kanyang maliit na kamay. Pagkatapos ay tinanong niya ako, "Tay, bakit lumilipad ang mga ibon at ang mga tao ay hindi?" Tumawa ako habang ginugulo ang kanyang buhok. Dahil wala tayong pakpak, anak, ngunit mayroon tayong puso. At ang isang puso na marunong magmahal ay lumilipad ng mas mataas kaysa sa sinuman. Ngayon, habang tinitingnan ang kanyang mukha sa ilalim ng paglubog ng araw, hindi ko mahanap ang pusong iyon. Marahil ay pinalitan niya ito ng iba pa. Ambisyon, pagkalkula, o ang takot sa kahirapan na itinanim ng buhay sa kanya. Lumingon ang kotse sa isang makitid na daanan ng lupa na nagtaas ng ulap ng alikabok. "Matagal pa ba bago tayo makarating sa lawa, anak?" tanong ko. "Malapit na, kaunti pa," sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay wala na ang init ng umaga. Mayroong isang mabigat na bagay sa hangin, tulad ng isang makapal na fog na nagpapahirap sa dibdib. Kinuha ko sa bulsa ang lumang larawan ni Guada, ang laging dala ko. Ito ay ang larawan ng aming kasal. Siya ay nasa tabi ko, kasama ang kanyang payapang ngiti at ang kanyang mga mata ay puno ng pananampalataya. Tinitigan ko ito ng matagal, pakiramdam ko ay tinitingnan niya ako mula sa kung saan. Bigla, ang kanyang boses ay tila lumabas sa loob ko, malinaw na parang isang bulong. "Huwag mong hayaan na dalhin ka nila sa isang lugar na hindi mo pinili." Nanginginig ako at tumingala. Patuloy na nagmamaneho si Tito, ngunit nag-cruise ang kanyang mga mata sa akin sa rear view mirror. Ang tingin na iyon ay tumagal lang ng isang segundo, ngunit ito ay mas malamig kaysa sa hangin ng bukid. Sinubukan kong kumalma. Siguro nag-e-exaggerate lang ako. Baka nagkamali si Rico o may maling interpretasyon sa isang bagay, ngunit ang imahe ng dokumento kaninang umaga ay bumalik sa akin. Sentro ng katandaan sa Tagaytay. Naramdaman ko ang isang panginginig na dumaloy sa akin. Inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib, kung saan ko iningatan ang larawan ni Guada. "Guada," bulong ko sa loob, "kung nandito ka, maiintindihan mo. Hindi ako natatakot sa aking mga anak, ngunit ngayon natatakot ako sa kanilang tingin." Patuloy na umuusad ang kotse at ang paglubog ng araw ay nagpinta ng lahat ng pula. Ang ilaw na iyon ay nagre-reflect sa mukha ni Tito na parang isang manipis na linya ng dugo. Ang kalsada ay nagiging mas makitid. Ang katahimikan ay lumalaki, tanging ang patuloy na paggulong ng mga gulong ang naririnig. Alam kong malapit na kaming dumating, ngunit hindi na ako sigurado kung ang destinasyon ay talagang ang tahimik na lawa na sinabi niya sa akin. Sa loob ko, ang pag-aalala ay hindi na isang lumilipas na anino. Ito ay lumalaki ng siksik at buhay, tulad ng isang madilim na buto na nagsisimulang sumibol sa dilim at nakaramdam ako na sa lalong madaling panahon, ang buto na iyon ay sisira sa lupa na magdadala ng bagyo na hindi ko kailanman naisip sa aking buhay. Ang araw ay nakasandal na sa kanluran nang huminto ang kotse sa harap ng isang gusali na kulay beige. Sa itaas,
Isang silver na karatula na may asul na letra ang nakasabit, sentro ng katandaan sa Tagaytay. Binasa ko ng dahan-dahan ang bawat salita. Nararamdaman ko na may isang bagay sa loob ko ang humihigpit. Anak, hindi ito lawa. Sabi ko sa nanginginig na boses. Pinatay ni Tito ang motor. Ang kanyang ngiti ay mabilis, matalim na parang talim ng bakal. Gusto ko lang na magpa-check up ka bago ka magpahinga. Walang problema, mabilis lang. Tumingin ako sa paligid. Walang bakas ng anumang hasyenda tulad ng sinabi niya. Walang tubig, walang turista, tanging isang bakod na bakal at isang pinto na may bantay. 2 tao na nakasuot ng puting uniforme ang lumabas para salubungin kami at binati si Tito na parang kilala na nila siya. Pumasok kami sa lobby. Ang hangin ay umaamoy ng disinfectant at bagong plastik. Sa tabi ng pasilyo ay nakahanay ang mga upuan na plastik at sa dingding, mga larawan ng mga matatanda na nakangiti ng matigas sa mga peking senaryo. Isang dalaga sa likod ng counter ang tumingala, ngumiti ng mekanikal at nagsabi, "Magandang hapon si Ginoong Tito Aquino." Ito ay nagpapahiwatig ng mild dementia na diagnosis, tama ba? Pakiusap, pirmahan ng tutor ang mga dokumento. Nalamigan ako. Naramdaman ko na huminto ang aking puso. Ano ang sabi niya? Sino ang nagsabi sa kanya na mayroon akong demensya? Tanong ko habang nilalakasan ang boses. Nagulat ang dalaga at tumingin kay Tito. Agad niya akong hinawakan sa balikat, nakangiti na may pilit na kaligayahan. Huwag kang mag-alala, Tay. Inilalagay lang nila iyan para sa protocol. Ngunit nagbago ang tingin ng receptionist. Naghalo ang awa at pag-iingat. Ang isang matanda na alterado sa isang geriatric center ay hindi dapat maging isang bihirang bagay. 2 nurse ang lumapit ng may sukat na hakbang. "Huwag kang mag-alala, Gino. Tutulungan ka naming kumalma," sabi ng isa. Umurong ako ng isang hakbang. Huminga ng mabilis. Sa buong buhay ko, wala pang nakipag-usap sa akin ng ganoon. May condescension na parang nakikipag-usap sa isang bata o baliw. Tumingin ako sa paligid. Ang sahig ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent. Ang lugar na iyon ay hindi isang kanlungan. Ito ay isang bilangguan para sa mga nakalimutan. "Tito," sabi ko sa basag na boses, "bakit mo ako dinala rito?" Ngumiti siya ng walang emosyon. "Pagod ka, kailangan mo lang magpahinga sandali. Ayos na ang lahat. Magpahinga rito. Sa lugar na ito ay ligtas." Ang salitang iyon ay tumagos sa akin na parang punyal. Ligtas. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko sa ilalim ng araw. Nagbebenta ng bawat sako ng mais, bawat kilo ng trigo upang mabigyan sila ng pag-aaral. At ngayon ay nagsasalita siya sa akin tungkol sa kaligtasan sa isang lugar na tulad nito. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang luha. Naalala mo ba noong namatay ang iyong ina? Nangako ako sa kanya na hindi ko hahayaan na makita ako ng aking mga anak na mahina. Ngayon, anak, pinipilit mo akong sirain ang pangakong iyon. Tinalikuran ni Tito ang tingin, nagkunwari na tinitingnan ang kanyang telepono, ngunit nakita ko kung paano humigpit ang kanyang kamay. Ang receptionist ay naghihintay pa rin. Ang ballpen ay handa sa mga papeles. Binasa ko ang nakalimbag na linya. Permanenteng pagpasok sa ilalim ng medikal na pangangasiwa. Kinuha ko ang ballpen, inilagay sa mesa at itinulak sa kanya. Hindi ako pipirma, hindi pa ako patay, hindi ako baliw. Walang sumagot. Ang tanging naririnig ay ang huni ng air conditioner at ang katahimikan na puno ng mga tingin. Lumingon ako patungo sa pinto. Nanginginig ang aking mga binti. Sa likod ko, bumulong si Tito. "Pinapahirapan mo lang ang mga bagay, tatay." Hindi ako lumingon. Sa labas, ang langit ay nagiging pula. Ang ilaw ng paglubog ng araw ay tumagos sa salamin at ang aking anino ay na-project sa pinto. Maliit, nanginginig, ngunit tao pa rin. Sa loob ko, ang kahihiyan ng pagtrato sa akin na parang isang baliw ay nag-aapoy na parang baga. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam ko ang isang bagay. Kailangan kong umalis doon bago ako ilibing ng buhay ng sarili kong anak. Sa katahimikan ng kanyang pagkakasala, lumabas ako sa lobby na nanginginig ang mga binti.
Sa labas, ang hangin ay umaamoy ng gasolina at alikabok. Ang sikat ng araw sa hapon ay bumabagsak ng mainit sa lahat. Si Tito ay nasa loob pa rin, nakikipag-usap sa mahinang boses sa receptionist, siguradong naghahanap ng paraan upang kumbinsihin ako na pirmahan ang mga papeles na iyon. Lumayo ako ng dahan-dahan patungo sa lumang gasolinahan na nasa tabi, kung saan ang isang maliit na tindahan ay nagbebenta ng soft drinks at snacks. Isang lalaki na nakasuot ng asul na uniforme ang nagpuno ng tangke ng isang truck nang hindi ako pinapansin. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Wala akong gaanong oras. Kung mananatili ako doon, sa loob ng ilang minuto ay lalabas si Tito, hahawakan ang aking braso at sa matatamis na salita ay pipirmahan ko ang dokumentong iyon. At pagkatapos, ang lahat ng akin, ang aking kalayaan, ang aking dignidad ay mawawala. Naalala ko ang mga umaga na malayo na noong buhay pa si Guada. Tuwing lumalabas ako sa bukid, inuulit niya, "Kung nakikita mong dumarating ang bagyo, huwag kang manatiling tahimik, Tomas. Ang hangin ay hindi pumapatay. Ang tanging pumapatay ay ang takot na tumakbo." Huminga ako ng malalim, humigpit ang mga strap ng aking backpack. Sa aking isip, isang ideya lang ang natira. Kailangan kong umalis ngayon. Naglakad ako patungo sa banyo sa likuran ng gasolinahan. Sa loob, madilim at basa, ngunit malinis. Isinara ko ang kandado at hinayaan ang aking sarili na bumagsak sa malamig na sahig. Mula sa sirang tubo, ang tubig ay tumutulo ng paulit-ulit. Sa labas narinig ko ang motor ng kotse na umandar. Ito ay kay Tito. Pinigilan ko ang aking hininga. Ang ingay ay lumayo ng lumayo, hanggang sa ang tanging natira ay ang simoy ng hangin na pumapasok sa pasilyo. Tinaas ko ang aking ulo. Mula sa siwang ng ventilator, isang manipis na linya ng ilaw ang pumasok, kasing nipis ng isang sinulid na nagpaliwanag sa aking mukha. Nanginginig ako, hindi sa lamig, kundi sa takot at ginhawa ng sabay. Hindi niya ako hinanap, umalis siya. Kinatok ng empleyado ng gasolinahan ang pinto. "Ginoo, ayos lang po ba kayo?" Binuksan ko lang ng kaunti. "Maaari po bang pahiram ng telepono ninyo, pakiusap?" Ang aking mga kamay ay nanginginig habang dinidayal ko ang numero ni Rico. Sa ikatlong tono sumagot siya sa nanginginig na boses, "Tay, Diyos ko, nasaan ka? Akala ko, nasa isang gasolinahan ako." May karatula na nagsasabing kilometro 87, lumang kalsada. "Naririnig mo ba?" "Oo, syempre. Huwag kang aalis dyan. Tatawag ako sa isang kaibigan. Si Mang Ador ay isang retiradong pulis at nakatira malapit. Pupuntahan ka niya. Manatili ka kung nasaan ka at huwag kang magtitiwala sa iba pa. Naiintindihan mo ba?" Tumango ako, kahit na alam kong hindi niya ako makikita. "Anak, huwag mong hayaan na malaman ni Tito kung nasaan ako. Pangako ko sa iyo. Hawakan mo ang telepono. Kung may mangyari, tawagan mo ako." Ibinigay ko ang telepono sa lalaki at nagpasalamat sa kanya ng maraming beses. Tinitigan niya ako ng mausisa. "Kailangan mo ba ng tulong doon?" "Hindi, salamat. Hinihintay ko lang ang isang kamag-anak." Umupo ako sa isang upuan na plastik sa harap ng tindahan. Ang bawat kotse na dumaan ay nagpapahigpit sa aking dibdib. Takot na baka bumalik si Tito. Nagtaka ako kung mayroon pa akong lakas na tumakbo muli kung mangyari iyon. Hindi ko alam. Ngunit alam ko ang isang bagay. Mas gusto ko ang takot na ito kaysa sa manatili sa lugar na tinawag niyang ligtas. Pagkatapos ng 40 minuto, isang lumang pickup truck ang huminto sa harap ko. Isang lalaki na may kulay abo na buhok at asul na damit ang bumaba sa sasakyan. "Don Tino, ako si Mang Ador, kaibigan ni Rico. Ang iyong anak ay labis na nag-aalala." Hiniling niya sa akin na pumunta agad. Nang marinig ko ang pangalan ni Rico, ang aking boses ay nabasag. Binuksan ni Mang Ador ang pinto at tinulungan akong umakyat. Nang lumayo ang pickup, tumingin ako sa bintana. Ang kalsada sa likod ay nagiging pula sa paglubog ng araw. Nakita ko ang aking refleksyon sa salamin, isang maliit, marupok na matanda, na tumakas mula sa isang patibong na hinabi ng parehong dugo, na isang araw ay sumumpa na magmamahal.
Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Alam ko lang na tumakas ako mula sa kamay ng anak na pinagkatiwalaan ko ng higit sa sarili ko. Nang huminto ang pick-up ni Mang Ador, nakatingin pa rin ako sa maalikabok na kalsada sa malayo. Bumaba siya sa sasakyan ng may matatag na hakbang, ang postura ng isang lalaki na dating pulis. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit mainit. Don Tino, ako si Mang Ador, kaibigan ni Rico. Ang iyong anak ay labis na nag-aalala. Hiniling niya sa akin na pumunta agad para sa iyo. Nang marinig ko ang pangalan ni Rico, ang aking lalamunan ay sumara. Tumango ako at sinubukan kong ngumiti kahit na ang aking mga labi ay nanginginig. Binuksan ni Mang Ador ang pinto at tinulungan akong umakyat ng may delicacy na nagpaantig sa akin. Sa panahon ng biyahe, nanatili akong tahimik. Nakikinig lang sa paggulong ng mga gulong at ang hangin na tumatama sa mga bintana. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Sa loob ko, ang tanging natira ay isang malaking walang laman na parang ninakaw ang hangin sa buong buhay ko. Pagkatapos ng higit sa isang oras, dumating kami sa isang subdivision sa labas ng Tagaytay. Gabi na at ang mga street lights ay nagpinta ng dilaw sa basang pavement. Sa harap ng isang maliit na bahay, bukas ang pinto. Naghihintay si Rico doon na may gusot na damit at namumula ang mga mata. Nang bumaba ako sa kotse, tumakbo siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit na parang natatakot na ako ay maglaho. Tay, patawarin mo ako. Huli na akong dumating. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Nararamdaman ang kanyang katawan na nanginginig. Hindi mo kasalanan, anak. Ang tanging mahalaga ay nakikita pa rin kita. Nanatili kaming ganoon sa katahimikan habang umaawit ang mga kuliglig sa hardin. Tiningnan ko si Rico, ang kanyang mga mata ay tapat, mabait, at nakaramdam ako ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nakilala. Kahit na ipinagkanulo ako ng isa sa aking mga anak, mayroon pa rin akong isa, ang lumalaban upang hindi ako hayaang bumagsak. Pumasok si Mang Ador, dala ang aking backpack. Sa loob ng bahay umaamoy ng bagong lutong kape at matamis na tinapay. Si Carla, ang asawa ni Rico, ay lumapit na may isang tasa na mainit. Nag-alala kami sa inyo, Don Tino. Manatili kayo rito. Hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Umupo ako sa sofa. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Nagdala si Rico ng kumot at lumuhod sa harap ko. Tay, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Mula nang sunduin ka ni Tito hanggang sa sandaling nakatakas ka, kailangan kong malaman ang lahat upang matulungan kita. Huminga ako ng malalim, sinusubukang panatilihin ang aking boses na matatag. Sa tuwing binabanggit ko ang pangalan ni Tito, nararamdaman ko ang aking puso na humihigpit. Sinabi ko sa kanya ang bawat detalye. Ang imbitasyon sa sinasabing biyahe, ang dokumento ng reserbasyon, ang empleyada ng geriatric center, ang banyo kung saan ako nagtago, ang tunog ng motor na lumalayo. Nang matapos ako, nakatikom ang mga kamao ni Rico, matigas ang kanyang panga. Sumpa ko na hindi ko hahayaan na magtagumpay siya. Ang ginawa niya sa kanyang sariling ama, hindi iyan isang pagkakamali, iyan ay isang krimen. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Huwag kang magmadali, anak. Ang galit ay hindi nagbabalik ng dignidad. Kailangan nating kumilos ng may katarungan, hindi sa galit. Tiningnan ako ni Rico na may basang mga mata. Iniisip mo pa rin siya, Tay. Pagkatapos ng lahat, tumango ako ng dahan-dahan. Dahil kahit masakit, anak ko pa rin siya. Ngunit kung pinili niya ang landas na iyon, kung gayon kailangan ko ring piliin ang akin, ang landas upang ipagtanggol ang aking pangalan. Napuno ng katahimikan ang silid. Umupo si Rico sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Hinawakan ito ng mahigpit. Ang dilaw na ilaw ng lampara ay nagpaliwanag sa eksena at ipinaalala sa akin ang mga gabing iyon kung saan nagkukuwento ako sa kanya bago matulog. Ngayon, siya na ang nag-aalaga sa akin tulad ng ginawa ko sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na kahit na tinalikuran ka ng mundo, laging may pag-ibig na hindi nagkakanulo. Ang pag-ibig ng anak na marunong pa ring yumuko at magsabi ng tatay,
At sa loob ko, ang apoy na halos namatay ay muling nag-apoy. Hindi ito ang apoy ng galit, kundi ang apoy ng isang ama na determinado na hindi hayaan ang kanyang sarili na ilibing sa katahimikan ng pagtataksil. Noong gabing iyon natulog ako sa maliit na silid sa likod ng bahay ni Rico. Ito ay isang simpleng silid ngunit maginhawa na may isang lumang kama na kahoy, isang makapal na kumot at ang amoy ng kape na nakapaloob sa dingding. Sa labas, ang huni ng mga insekto ay nagpaantok sa akin. Matagal na akong hindi natutulog sa ilalim ng bubong kung saan naririnig pa rin ang mga boses ng tao, hindi sa mabigat na katahimikan ng pag-iisa. Sa bukang liwayway, isang sinag ng ilaw ang pumasok sa pagitan ng mga kurtina at bumagsak sa aking mga kamay. Ang mga kalos ay naroon pa rin, mga saksi ng isang buong buhay ng trabaho sa bukid. Bumangon ako at tumingin sa paligid. Sa mesa ay mayroong larawan ng pamilya ni Rico, Carla at ng mga bata. Lahat sila ay nakangiti na may mga mata na puno ng pag-ibig. Ang makita ang larawang iyon ay nagpainit sa aking dibdib at kasabay nito ay nagpasunog sa aking lalamunan na may buhol ng kalungkutan. Pumasok si Rico na may isang tasa ng umuusok na kape sa kamay. Gising ka na, Tay. Inihanda ko ito tulad ng ginawa ni Mama. Malakas at medyo mapait. Kinuha ko ang tasa at ngumiti. Ang mapait ang gumigising sa iyo, anak. Salamat. Umupo siya sa tabi ko sa katahimikan sa loob ng ilang segundo bago bumulong. Hindi ako nakatulog sa buong gabi. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya nagawa iyon sa iyo. Paano nagawa ng aking kapatid na ipagkanulo ka ng ganyan. Huminga ako ng dahan-dahan, pinapanood ang usok na umaakyat mula sa kape. Kapag hinayaan ng isang tao na markahan ng kasakiman ng kanilang landas, ang lahat ng iba pa ay nagiging malabo. Ang iyong kapatid ay hindi na ako nakikita bilang kanyang ama, tanging bilang isang pangalan sa isang bank account. Humigpit ang mga kamao ni Rico at yumuko siya. Huwag mong sabihin iyan, Tay. Masakit sa akin na marinig iyan. Inilagay ko ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang sakit ay hindi masama, anak. Nangangahulugan iyan na mayroon ka pa ring puso. At habang sumasakit ang puso, patuloy tayong nabubuhay. Lumabas si Carla mula sa kusina na may malambing na boses. Handa na ang almusal, Tay. Halika at kumain bago lumamig. Pumunta ako sa dining room. Tumakbo ang mga bata sa akin. Niyakap ang aking mga binti at hinalikan ako sa pisngi. Si Julia, ang panganay, ay nagbigay sa akin ng isang papel na puno ng mga kulay, isang bahay, isang malaking puno sa hardin, at sa ilalim, sa baluktot na letra, nakasulat ang bahay ni Lolo Tino. Ngumiti ako habang ang mga luha ay nagpapalabo sa aking paningin. Napakaganda, Julia. Lolo, sabi ni Papa na ito ang pinakaligtas na bahay. Walang sasaktan sa iyo kailanman. Mahigpit kong niyakap ang drawing sa aking dibdib, ang pinakaligtas na bahay. Sinabi ni Rico iyon sa kanyang mga anak na parang isang pangako. Umupo ako sa mesa at nang makita ko ang 3 henerasyon na nagtipon, naunawaan ko na mayroon pa ring magandang bagay sa aking buhay, isang layunin na nakaligtas sa gitna ng mga guho. Pagkatapos ng almusal, kinuha ni Rico ang isang folder mula sa cabinet. Nakipag-usap ako sa isang kaibigan na sinuri ang mga dokumento na ginamit ni Tito. Sabi niya may mga palatandaan ng falsification. Tatawag ako sa isang abogado, hindi lang para protektahan ang sa iyo, Tay, kundi para patunayan na lumampas siya sa linya. Nanatili akong tahimik. Sa tuwing naririnig ko ang pangalan ni Tito, ang aking dibdib ay humihigpit. Hindi ko gustong makita ang aking anak na parang kriminal, ngunit ang katotohanan ay naroon, hubad. Imposible na tanggihan. Hindi ako humihingi ng paghihiganti, sabi ko ng kalmado. Gusto ko lang bawiin ang aking pangalan. Hindi para sa bahay o para sa pera, kundi para sa pangako na ginawa ko sa iyong ina. Madalas niyang sinasabi, huwag mong hayaan na agawin ng sinuman ang iyong pangalan kahit na ang isang taong nakikibahagi dito. Tumango si Rico na may payapang katatagan sa kanyang tingin. Naiintindihan ko, Tay. Sa pagkakataong ito, gagawin natin ang mga bagay ng tama, walang galit sa katotohanan. Tiningnan ko siya
at ang pagmamalaki ay pumuno sa aking dibdib. Nawalan ako ng isang anak, ngunit mayroon pa akong isa, ang isang marunong kung ano ang ibig sabihin ng karangalan at pag-ibig. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mainit na ilaw na pumapasok sa bintana, alam ko na natagpuan ko ang aking tunay na kanlungan, hindi sa pagitan ng 4 na pader, kundi sa mga yakap ng mga naaalala pa rin kung sino ako. Noong hapong iyon, dinala ako ni Rico upang makita ang isang lalaki na tinawag niyang Atyrene de la Cruz. Ang kanyang opisina ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali na may mga istante na puno ng mga folder at ang amoy ng papel na nahahalo sa kape na lumulutang sa hangin. Siya ay isang lalaki na nasa edad na, kalmado, na may matalim na tingin at mabagal na boses. Nang makipagkamay siya sa akin, tumingin siya diretso sa aking mga mata at nagsabi ng may katatagan, "Don Tino, sinabi na sa akin ng iyong anak ang lahat. Ngayon, titingnan natin kung ano talaga ang ginawa sa iyo." Umupo ako, nakakaramdam ng halo ng kahihiyan at pagkabalisa. Ang buong buhay ko ay umikot sa paligid ng bukid at lupa. Hindi ko kailanman naisip na balang araw ang aking pangalan ay mababalot sa isang fraud at mas lalo na sa sarili kong anak bilang responsable. Binuksan ni Atyrene de la Cruz ang folder na dinala ni Rico at kinuha ang isang kopya ng sinasabing power of attorney na ginamit ni Tito. Inunat niya ito sa mesa at itinuro ang pirma. "May nakikita ka bang iba dito?" Yumuko ako sa papel. Ang aking pirma ay nasa dulo ng pahina, o mas mabuti, ang bobong imitasyon nito. Ang mga linya ay hindi pantay ng walang presyon sa letrang T na laging nagmamarka sa aking pirma. Naramdaman ko ang isang buhol sa aking tiyan. "Hindi ito ang aking sulat kamay," sabi ko ng bahagya. "Hindi ko kailanman pinirmahan ang anumang katulad nito." Tumango si Atyrene de la Cruz ng kalmado, na parang inaasahan niya iyon. Nagduda rin ako. Ang tinta ay mula sa ibang uri ng ballpen at ang petsa ay nagkakasabay sa sinasabing panahon ng pahinga na lumilitaw sa Tagaytay. Plinano nila ito. Nanatili akong walang galaw, nalamigan. Si Rico, na nakatayo sa tabi ko, ay humigpit ang mga kamao na may pigil na galit. "Sinabi ko sa iyo, Tay, hindi ako makapaniwala na umabot sa ganyan ang aking kapatid." Tinaas ni Atyrene de la Cruz ang isang kamay na nagpapataw ng kapayapaan. "Huwag nating hayaan na malabo ang galit sa kung ano ang mahalaga. Sa mga kasong ito, ang mahalaga ay ang ebidensya. Ipadadala namin ang pirma sa forensics at hihilingin ko sa korte ang isang preliminary injunction upang protektahan ang iyong mga ari-arian mula sa anumang paggalaw." Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng seryoso. "Ang pinakamahalaga, Don Tino, ay patunayan mo na ikaw ay lubos na may malay. Dokumentuhin natin ito ng mga medical report, mga deklarasyon at mga saksi. Kung patunayan ito ng hukom, ang lahat ng ginawa nila ay mawawala ng bisa." Tumango ako ng dahan-dahan, ngunit sa loob ko ay nagbukas ang isang sugat na mas masakit kaysa sa anumang pagkawala. Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na kailangan kong patunayan na mayroon pa akong bait para lang manatili akong isang tao na may pangalan at karapatan. Bulong ko ng halos walang boses. Ang buong buhay ko pinirmahan ko ang rubrik na iyon upang bumili ng buto, magbenta ng mais at magbayad sa pag-aaral ng aking mga anak. At ngayon, ang parehong peking pirma na iyon ay nagsisilbing ilibing ako ng buhay. Inilagay ni Rico ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang boses ay nabasag. "Tay, walang makakalibing sa isang taong nakatayo pa rin." Tiningnan sila ni Atyrene de la Cruz. Sa kanyang tingin ay mayroong respeto. "Don Tino, maniwala ka sa akin. Nakakita ako ng maraming kaso na tulad nito, ngunit kakaunti lang ang mga magulang na nagsasalita tungkol sa kanilang anak nang may ganitong kapayapaan tulad mo." Sumagot ako sa isang manipis na boses. Hindi ko siya gustong kamuhian. Gusto ko lang na maunawaan niya na ang ama na sinubukan niyang burahin ay umiiral pa rin. Ang office ay napuno ng katahimikan. Sa labas, ang paglubog ng araw ay nagpinta ng pula sa mga bintana. Kinuha ni Atyrene de la Cruz ang mga dokumento at nagtapos. "Ako na ang bahala sa proseso ng batas.
Magpahinga kayo, ngunit huwag kayong manatiling tahimik. Isulat ang lahat, bawat detalye. Ang iyong boses ang magiging pinakamahusay nating ebidensya. Pabalik sa bahay, nagmamaneho si Rico habang nakatingin ako sa bintana. Ang lungsod ay napupuno ng mga ilaw at ng mga nagmamadali na tao. Naisip ko ang lahat ng mga gabi na ginugol ko sa pagtatrabaho sa lupa. Naniniwala na ang pagsisikap at pag-ibig ay sapat na upang anihin ang pasasalamat. Ngunit may naunawaan akong mapait. Minsan ang kabaitan ng isang ama ay napakalaki na ipinagkakamali ng mga anak ang katahimikan na iyon sa kahinaan. Sabi ko sa mahinang boses, Rico, bukas, dalhin mo ako para bumili ng isang kwaderno. Gusto kong isulat ang lahat, linya sa linya, alaala sa alaala. Walang sino man, kahit isang anak, ang muling magbabago sa kasaysayan ng aking buhay. Tumango si Rico, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa emosyon. Pangako ko sa iyo, Tay, sa pagkakataong ito, walang sino man ang muling magbubura ng iyong pangalan. 3 araw pagkatapos ng pagpupulong sa abogado, isang bahagyang ulap ang tumakip sa umaga. Ako ay nakaupo sa porch at nagsusulat ng mga unang linya ng aking bagong kwaderno nang lumabas si Rico na may tensyonadong ekspresyon. Tay, may gustong makakita sa iyo, sabi niya sa mahinang boses. Si Marisa, ang nobya ni Tito. Huminto ang panulat ko sa gitna ng pahina. Ang pangalan na yon ay tumagos sa aking dibdib. Hindi ko siya kailanman nakilala. Narinig ko lang ang tungkol sa kanya mula sa bibig ng aking anak. Laging may pagmamalaki. Matalino siya, malakas, naiintindihan niya ako, sabi niya. At ngayon, ang parehong babae na yon ay nasa aking pinto. Suminyas si Rico. Isang dalaga na nasa edad 30 ang pumasok sa patio. Siya ay payat, na may malungkot na tingin. Mayroon siyang isang makapal na envelope sa kanyang kamay at naglakad siya ng dahan-dahan bago magsalita. Patawarin ninyo ako, Don Tino. Alam kong mali ang pagpunta rito, ngunit hindi ko na kayang manatiling tahimik. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit mukhang matatag. Inalok ko siya ng upuan. Nagdala si Rico ng kape, at ang katahimikan ay naging siksik na parang hangin bago ang isang bagyo. Binuksan ni Marisa ang envelope at kumuha ng isang USB flash drive, ilang nakalimbag na papeles at mga larawan ng mga message sa screen. Ito ang nakita ko, sabi niya. Plinano ni Tito ang lahat sa loob ng ilang buwan. Ang mga dokumento, ang mga bayad, pati na ang paunang deposito para sa Home for the Aged. Wala akong alam hanggang sa aksidenteng nakita ko ang isang email niya. Nakinig ako nang hindi siya ginagambala. Nararamdaman ang bawat salita na parang isang bato na bumabagsak sa aking dibdib. Si Rico, na nakaupo sa harap ko, ay may mga mata na pula sa pigil na galit. Nagpatuloy si Marisa. Hinarap ko siya. Tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa ang isang bagay na tulad nito sa sarili niyang ama. Ang tanging isinagot niya sa akin, hindi niya kailangan ang pera o ang kalayaan. At least doon ay kontrolado siya. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Tito ay napuno sa hangin, malamig, nagkakalkula, ganap na walang kaugnayan sa batang tinuruan kong mag-araro ng lupa. Handa na ang lahat. Paggising niya, nakakonfine na siya. Walang silbi ang isang matanda na may nakatagong pera kung hindi naman napapakinabangan. Ang aking mga labi ay nanginginig. Ang pangungusap na iyon ay pumutol sa aking kaluluwa. Isang matanda na may nakatagong pera, nagsasalita siya tungkol sa akin na parang ako ay isang bagay, isang resource. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa aking isip ay umalingaw-ngaw ang boses ni Guada. Hindi lahat ng anak ay lumalaki kasama ang kanilang konsensya. Biglang tumayo si Rico, tinamaan ang mesa. Dadalahin ko ang recording na ito kay Atison de la Cruz ngayon din. Rico, pinigilan ko siya. Ang boses ko ay paos. Huwag kang gumawa ng kahit ano habang galit ka pa. Paano mo pa rin siya ipagtatanggol, Tay? Tanong niya na may basang mga mata. Sumagot ako ng dahan-dahan. Bawat salita ay may bigat na parang tingga. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Ayaw ko lang kamuhian.
Ginagawa ka ng galit na maging katulad niya. Gusto ko ng katarungan, hindi paghihiganti. Yumuko si Marisa, hinawakan ng tasa gamit ang dalawang kamay. Don Tino, alam kong walang makakabawi rito. Ngunit at least mayroon kayong Rico, ang inyong pamilya. Gusto ko lang humingi ng tawad dahil sa matagal na akong nanahimik. Tiningnan ko siya. Sa kanyang mga mata ay may taos-pusong pagsisisi. Salamat, anak. Minsan, ang pagsasabi ng katotohanan ay isa ring paraan upang iligtas ang isang buhay. Iligtas mo ang akin sa pangalawang pagkakataon. Napuno ng katahimikan ng sala. Sa labas, ang ulap ay nawawala at ang unang sinag ng araw ay tumagos sa mga dahon. Kinuha ko ang kwaderno at sumulat ng isa pang linya. Ang tao ay hindi namamatay dahil sa pagtataksil, kundi kapag huminto siya sa paniniwala na may maglalakas loob na sabihin ang katotohanan. Tumingala ako. Sa harap ko ay sina Marisa at Rico, dalawang magkaibang mukha, ngunit nagkakaisa sa isang bagay na akala ko ay nawala, ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan. At naunawaan ko noon na ang aking laban upang mabawi ang dignidad ay nagsisimula pa lang. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang unang ulan ng panahon ay bumabagsak ng malambing sa patio at ang amoy ng basang lupa ay pumapasok sa buong bahay. Nagpapahinga na sina Rico at Carla, ngunit ako ay nasa mesa pa rin ng kusina na may bagong kwaderno sa harap ko at ang panulat na binili sa akin ni Rico noong nakaraang araw. Ang unang pahina ay blangko pa rin, maliban sa isang pangungusap na isinulat ko kaninang umaga. Walang sino man ang may karapatang pumirma sa lugar ng sarili mong kasaysayan ng buhay. Nagsimula akong sumulat, linya sa linya, ang lahat ng nangyari mula sa sandaling kumatok si Tito sa aking pinto, ang kanyang peking ngiti, ang papel ng reserbasyon, at ang walang laman na boses sa recording na dinala ni Marisa. Sa bawat salita, ang aking kamay ay nanginginig ng kaunti pa. Minsan kailangan kong huminto dahil ang luha ay nagpapalabo sa tinta. Sa pagitan ng tunog ng ulan, narinig ko ang boses ni Guada, kasing lambing ng hangin ng ibang panahon. Huwag mong hayaan na gawing ibang tao ka ng sakit, Tomas. Isulat ang lahat. Dahil ang katotohanan ang tanging mananatiling nakatayo sa iyo. Tumingala ako sa kanyang retrato sa dingding. Ang kanyang mga mata, matatamis at matatag ng sabay, ay patuloy na nakatingin sa akin tulad ng dati. Naalala ko ang mga araw na nagtatrabaho kaming magkasama sa lupa, ang mga hapon kung saan pinapatuyo niya ang mais sa araw at sinasabi sa akin habang tumatawa, ang lupa ay hindi kailanman nagtataksil sa nag-aalaga dito. Ang pangungusap na iyon ay umaling-aungaw sa aking isip at hindi ko maiwasang magtaka. Kung ang lupa ay hindi nagtataksil, bakit ang tao ay nagtataksil sa sarili niyang dugo? Nagpatuloy ako sa pagsusulat sa baluktot na sulat kamay, bobo sa emosyon. Ako, si Don Tino Aquino, ay hindi sumusulat sa kwadernong ito upang magreklamo. Ginagawa ko ito upang tandaan na mayroon pa akong memorya, katuwiran, at kalooban. Isinusulat ko ito para sa aking mga apo, upang malaman nila na ang kanilang lolo ay hindi na natiling tahimik habang inililibing siya ng buhay sa ilalim ng pagtataksil. Isang kidlat ang nagpaliwanag sa bintana, nagre-reflect sa frame ng larawan ni Guada. Sa loob ng isang sandali, sasabihin kong nakita ko siyang ngumiti. Naramdaman ko ang aking puso na mas magaan. Marahil ay naroon siya sa kung saan nakikita akong tinutupad ang pangako na ginawa ko sa kanya. Huwag hayaan ang sino man na agawin ang ating dignidad. Isinara ko ang kwaderno at inilagay ang aking kamay sa cover na mainit pa rin. Ang huling pangungusap na isinulat ko noong gabing iyon ay, kung bukas hindi ko na naaalala ang aking pangalan, at least ang kwadernong ito ay aalalahanin ito para sa akin. Kinaumagahan, nang lumabas si Rico sa kanyang silid, naghahanda ako ng kape. Ano ang isinulat mo sa buong gabi, Tay? Tanong niya. Ngumiti ako at sinerbisyuhan siya ng isang tasa. Isinulat ko ang aking buhay, anak, upang walang iba pa ang sumulat nito para sa akin. Tiningnan ako ni Rico na may pagmamahal at pagmamalaki.
Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa tabi ko at tiningnan namin ang usok na umaakyat mula sa mga tasa sa ilalim ng malambot na ilaw ng bukang liwayway. Alam ko na mula sa sandaling iyon, ang aking laban ay hindi na ang tumakas, kundi ang manatiling nakatayo gamit ang aking sariling mga salita at ang aking memorya. At sa pagitan ng init ng kape at ang kaliwanagan ng umaga, narinig ko ang boses ni Guada na lumabas mula sa kaibuturan ng aking puso. Napakahusay, Tomas. Nagsimula ka ng bawiin ang iyong boses. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang tahimik na whirlwind. Si Rico ay pumupunta at umaalis sa pagitan ng bahay at ng opisina ni Atimayor de la Cruz halos araw-araw. Ako ay nananatili, nag-aalaga sa mga halaman sa patio. Tuwing dinidiligan ko sila, naiisip ko si Guada. Madalas niyang sinasabi, ang mga halaman ay nabubuhay lang kung dinidiligan sila ng isang kamay na marunong magmahal. Noon ko naunawaan na ang mga tao ay hindi naiiba. Kung walang pagmamahal, ang kaluluwa ay natutuyo na parang inabandu ng lupa. Isang umaga tumunog ang telepono. Si Atimayor de la Cruz ito. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Don Tino, tinanggihan ng korte ang kahilingan ng iyong anak. Hindi nila tinanggap ang petition for guardianship at higit pa, nagbukas sila ng investigasyon para sa falsification of documents at fraud. Nanatili akong tahimik, mahigpit na hawak ang receiver. Ilang segundo akong nag-react. Ibig bang sabihin nanalo tayo? Hindi eksakto, sagot ni Atimayor de la Cruz. Ngunit ang hustisya ay nasa panig natin. Panahon na upang lumabas sa liwanag. Si Rico, nang malaman, ay tumakbo upang yakapin ako. Sabi ko sa iyo, Tay, walang makakabura sa isang taong may malay sa sarili. Tumango ako. Ang salitang tagumpay ay walang kahulugan para sa akin. Ang naramdaman ko ay hindi kagalakan, kundi isang kakaibang halo ng ginhawa at kalungkutan. Noong hapong iyon, pumunta kami sa opisina ni Atty. de la Cruz upang pirmahan ang ilang dokumento. Binigyan niya ako ng isang makapal na folder. Narito ang lahat. Mula ngayon, ang anumang paggalaw sa iyong mga ari-arian o iyong mga karapatan ay mangangailangan ng iyong orihinal na pirma. Walang sino man ang makakarepresenta sa iyo nang wala ang iyong pahintulot. Tiningnan ko ang aking pangalan na nakalimbag sa unang pahina, Don Tino Aquino, at isang emosyon ang humigpit sa aking lalamunan. Gaano katagal na ang nakalipas mula nang huli kong nakita ang aking pangalan sa isang papel ng walang takot. Ang simpleng pangalan na iyon ay naging kalasag sa pagitan ko at ng pagkalimot. Si Rico ay nakipagkamay kay Atimayor de la Cruz nang may pasasalamat. Tiningnan ko sila at nagsabi ng dahan-dahan, hindi ko gustong makita ang aking anak sa likod ng rehas. Gusto ko lang na maunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng burahin ang sarili niyang ama sa buhay. Tumango si Atimayor de la Cruz sa isang payapang tono. Minsan ang pinakamahirap na aral ay hindi natutunan sa bilangguan, kundi kapag ang katotohanan ay nakalantad sa lahat. Pabalik, nagmamaneho si Rico sa katahimikan. Tumingin ako sa bintana. Ang hangin ay nagpapagalaw sa mga tuyong bukirin at ang ilaw ng paglubog ng araw ay nagpinta sa kanila ng ginto. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman ko ang aking puso na mas magaan. Maaaring matanda na ako, naisip ko. Ngunit mayroon pa rin akong karapatan na pumili kung paano mabuhay at nagpasya akong hindi sumuko. Sa isang crossroad ng kalsada, sumulyap sa akin si Rico. At ngayon, Tay, ano ang gagawin natin? Ngumiti ako ng bahagya. Maghintay, anak. Ngunit habang naghihintay, patuloy akong magsusulat dahil ang isang tao ay naglalaho lang kapag nanahimik siya at hindi ako balak manahimik. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking kuwaderno at nagdagdag ng isang bagong pahina. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paghampas ng maso, kundi sa tahimik na buntong hininga ng isang inakusahan ng hindi makatarungan at nakakatulog ng payapa. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Naghahanap lang ako upang mabawi ang pagkatao sa sarili kong anak. Kahit na nawala niya ito, patuloy ko itong iingatan. Iniwan ko ang panulat
at nagsindi ng kandila sa harap ng retrato ni Guada. Ang apoy ay nanginginig, nagpapaliwanag sa kanyang ngiti. Pagkatapos ay bumulong ako sa nanginginig, ngunit matatag na boses. Mahal ko, nabawi ko ang aking pangalan at hindi ko hahayaan ang sinuman na agawin ito mula sa akin kailanman. Ang araw ng unang pagdinig ay sumikat ng kulay abo na parang ang langit ay nagbabahagi ng bigat na dala ko sa loob. Maaga akong dinala ni Rico. Ang trapiko patungo sa korte sa Tagaytay ay isang dagat ng mga walang tiyaga na kotse. Nakasuot ako ng asul na damit na regalo sa akin ni Guada noong kaarawan ko ilang taon na ang nakalipas. Madalas niyang sabihin, ang asul ay nagpapatingkad sa iyo na maging mas matatag. Gusto niyang makita akong matatag kahit na sa loob ay nanginginig lang ako. Ang courthouse ay hindi malaki, ngunit puno ng hindi kilalang mga mukha. Nang pumasok ako, nakita ko siya. Naroon na si Tito na may perpektong plansadong damit. Ang kanyang sapatos ay kumikinang at ang hangin ng malamig na tiwala na hindi ko kailanman nakilala sa kanya. Sa tabi niya, ang kanyang abogado, isang bata na may matalim na tingin, ay nagre-review ng ilang dokumento. Hindi ako tiningnan ni Tito. Hindi ko alam kung ito ay takot o paghamak. Alam ko lang na ang aking puso ay tumitibok ng napakalakas na naririnig ko ito sa loob ng aking mga tainga. Pumasok ang hukom at hinampas ang maso. Nagsimula ang sesyon. Tumayo ang abogado ni Tito na may malinaw at tiyak na boses. Kagalang-galang, humihingi kami ng isang bagong pagtatasa ng mental capacity ni Ginoong Don Tino Aquino. Ayon sa mga ulat, nagpapakita siya ng mga palatandaan ng cognitive decline at matinding pagkalito. Naniniwala kami na hindi na siya fit na pangasiwaan ang kanyang ari-arian. Bawat salita ay tumagos sa akin na parang mga karayom. Tumingala ako, umaasa na pababulaanan siya ng aking anak, na titingnan niya ako at least, na magpapakita siya ng isang bahid ng pagsisisi. Ngunit hindi. Nanatili siyang walang galaw, nakakabit ang kanyang mga kamay, ang kanyang tingin ay walang laman. Pagkatapos ay tumayo si Attorney de la Cruz, payapa ngunit matatag. Kagalang-galang, mayroon kaming mga recent medical certificate na nagpapatunay na si Ginoong Aquino ay nasa ganap na paggamit ng kanyang mga kakayahan. Bukod pa rito, magpapakita kami ng mga saksi, si Padre Miguel, mga kapitbahay at mga kakilala. Lahat ay handa na magdeklara na si Don Tino ay nakatira mag-isa, nangangasiwa sa kanyang mga ari-arian at nagpapanatili ng isang matalas na memorya. Tumango ang hukom, humihingi na ipakita ang mga dokumento. Binuksan ni Attorney de la Cruz ang folder at ibinigay ang mga papeles ng isa-isa. Napuno ng katahimikan ang silid. Ang tanging naririnig ay ang pagdulas ng papel at ang malayong tunog ng typewriter ng sekretary. Pagkatapos ay tumingin sa akin ang hukom. Nais ba ninyong magsabi ng kahit ano, Don Tino? Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit ang boses ko ay lumabas ng malinaw. Kagalang-galang, ako ay 78 taong gulang. Oo, nakakalimutan ko ang maliliit na bagay. Totoo rin iyan, ngunit may isang bagay na hindi ko nakakalimutan. Sino ako? Naaalala ko ang mga buto na itinanim ko, ang mga ani na binuo ko, ang araw na ipinanganak ang aking anak, at naaalala ko ng napakahusay na siya ang sumusubok na burahin ako sa kanyang buhay. Hindi ako humihingi ng pera o mga pribilehiyo. Humihingi lang ako na makapagpatuloy ako na maging ako. Ang katahimikan ay ganap. Naririnig ko ang aking sariling puso at ang malambot na tunog ng bolpen ng hukom sa mesa. Lumingon ako kay Tito at tiningnan siya diretso sa mga mata. Nagdagdag ako. Tito, nandito pa rin ako. Maaari mong pekein ang aking pirma, ngunit hindi ang memorya ng taong nagpalaki sa iyo. Sa loob ng isang sandali, halos isang segundo, nakita ko ang isang bagay na nabasag sa kanyang tingin. Isang napakaliit na lamat sa maskara ng yelo. Natapos ang pagdinig. Mahigpit na hinawakan ni Rico ang aking kamay. Tay, ang galing mo! Ngumiti ako, pagod. Sa labas, ang araw ay sumisikat sa pagitan ng mga ulap, nagpinta ng gintong ilaw sa hangin.
Alam ko na iyon ay simula pa lang ng tunay na labanan. Hindi isang laban upang patunayan ang aking katinuan, kundi upang mapanatili ang dignidad ng isang ama. 2 linggo pagkatapos ng pagdinig, halos hindi ako umaalis sa bahay. Ang aking katawan ay mas mahina. Ang mga gabi na walang tulog ay humahaba, ngunit ang aking isip ay hindi kailanman naging mas malinaw. Tuwing umaga umuupo ako sa porch upang sumulat. Pinupuno ng paunti-unti ang mga pahina ng kuwaderno. Hiniling sa akin ni Rico na magpahinga, ngunit sumagot ako. Kapag nasa gitna ka ng bagyo, ang magpahinga ay ang hayaan na tangayin ka ng hangin. Kailangan kong sumulat upang malaman ng hangin na nandito pa rin ako. Isang hapon, nang magsimulang lumubog ang araw, may kumatok sa pinto. Pumunta si Rico upang buksan at narinig ko ang boses ng isang babae, nanginginig, ngunit pamilyar. Patawad, si Marisa ako. Maaari ko bang makita si Ginoong Don Tino? Lumabas ako sa pasilyo at nakita ko siya. Siya ay payat, maputla, na may malalim na eye bags na parang ilang linggo nang hindi natutulog. May hawak siyang isang envelope sa kanyang mga kamay, ngunit sa kanyang mga mata ay wala na lang takot. Mayroong isang bagay na mas malambot, mas vulnerable. Don Tino, sabi niya ng dahan-dahan, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Iniwan ko si Tito. Hindi ko na kayang mamuhay sa tabi ng isang taong hindi ko na nakikilala. Huminto siya, huminga ng malalim, at nagdagdag sa basag na boses, buntis ako. Huminto ang hangin. Si Rico ay nanatiling walang galaw. Ako rin ay nanatiling tahimik. Ang hangin ay humihihip sa pagitan ng mga puno sa patio. Nagpapagalaw sa mga dahon na may tunog na parang isang sinaunang buntong hininga. Yumuko si Marisa at bumulong. Hindi ako humihingi ng kahit ano. Gusto ko lang na lumaki ang bata na alam ang katotohanan, na malaman kung sino talaga ang kanyang lolo. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot. Oo, ngunit mayroon ding isang spark ng katapangan. Anak, sabi ko ng malambing, walang kasalanan ang batang iyan. Kung balang araw magtanong siya, sabihin mo sa kanya na pinatawad ng kanyang lolo ang kanyang ama, ngunit hindi siya kinalimutan dahil ang pagkalimot ay kahinaan at ang pagpapatawad ay lakas. Nagsimulang umiyak si Marisa. Ang luha ay dumadaloy ng walang tigil sa kanyang pisngi. Niyakap ko siya ng maingat, nararamdaman ang panginginig ng kanyang hininga. Natatakot ako na kamuhian ng aking anak ang kanyang ama, bulong niya. Marahil, sagot ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, mauunawaan niya. Ang kinamumuhian ay hindi ang mga tao, kundi ang kadiliman na bumulag sa kanila. Lumapit si Rico at inilagay ang isang kamay sa balikat ni Marisa. Hindi ka nag-iisa. Kung kailangan mo ng tulong, nandito kami. Tiningnan niya kami, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit puno rin ng liwanag. At ngumiti siya sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Salamat Don Tino. Salamat dahil hindi kayo nagkimkim ng sama ng loob. Umiling ako. Ang sama ng loob ay nagpapaliit sa kaluluwa at ngayon gusto kong maging mas malaki upang magbigay ng espasyo para sa batang iyan. Nang umalis si Marisa, ang paglubog ng araw ay nagbabadya sa patiyo ng kulay pula na ilaw. Nakita ko siyang lumayo at nakaramdam ako ng isang bagong kapayapaan sa loob ko. Sa gitna ng napakaraming pagkawala, ang buhay ay muling nagtanim ng isang buto. Maliit, marupok. Ngunit sapat na upang ipaalala sa akin na hindi lahat ay namamatay pagkatapos ng pagtataksil. Ang balita ng pagdinig ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa naisip ko. Sa loob ng ilang araw, ang mga lokal na pahayagan ay naglalathala ng mga headline sa malalaking letra. Anak, inakusahan ng paggamit ng peking pirma ng ama para agawin ang ari-arian. Ang mga lumang kapitbahay sa Pampanga ay tumatawag sa telepono. Ang ilan ay mausisa, ang iba ay taos-pusong nag-aalala. Hiniling sa akin ni Rico na huwag basahin ang mga pahayagan, ngunit sumagot ako. Kailangang tingnan ang sugat upang hindi ito maimpeksyon. Ang pag-iwas dito ay nagpapabulok lang nito sa katahimikan. Isang umaga lumabas kami para magkape malapit sa bahay. Nang pumasok ako sa lugar,
Narinig ko ang dalawang lalaki na bumubulong sa katabing mesa. Siya iyan ang matanda na sinubukan na linlangin ang sarili niyang anak. Nagkunwari akong hindi ko narinig sila. Dinala kami ng waiter ng aming mga tasa at nang ilagay niya ang akin sa mesa, sinabi niya sa mahinang boses, "Don Tino, nakita ko ang balita. Anong kasawian, ngunit alam namin dito na mabuti kayong tao. Ang buong baryo ay nasa panig ninyo." Ngumiti ako at sumagot ng kalmado, "Salamat anak. Ang mga tao ay maaaring magduda sa maraming bagay, ngunit ang kabutihan ay hindi dinududahan ng matagal." Tiningnan ako ni Rico na may halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Alam kong hindi lang siya nasasaktan sa pagtataksil ng kanyang kapatid, kundi pati na rin sa mga bulong, sa mga tingin, sa pagkalantad. Ngunit sa loob ko ay mayroong isang kakaibang kapayapaan, marahil dahil nakaligtas na ako sa pinakamalaking sakit, ang tanggapin na ang sarili kong anak ay may kakayahang saktan ako. Noong hapong iyon dumating si Attorney de la Cruz na may dalang bagong dokumento. Inilagay niya ang mga ito sa mesa at ipinaliwanag. Tinanggap ng korte ang mga bagong ebidensya mula kay Marisa. Ang mga bayad na ginawa ni Tito sa Geriatric Center ay nakalista sa iyong pangalan, Don Tino. Ngunit ang pera ay nagmula sa isang savings account na binuksan ninyo noong 1998. Sa madaling salita, ginamit niya ang sarili ninyong pera upang punduhan ang inyong pagkakakulong. Naramdaman ko ang isang tusok sa dibdib kahit na wala ng sorpresa. Tinamaan ni Rico ang mesa na may pigil na galit. "Hindi ko na kapatid ang lalaking iyon, Tay." Bumulong lang ako. "Huwag mong sabihin yan, anak. Ang mga tao ay hindi naglalaho. Nawawala lang ang kanilang bahagi ng liwanag." Tiningnan ako ni Attorney de la Cruz at ngumiti ng malungkot. "Don Tino, masyado pa rin kayong mapagpatawad." "Hindi ito pagpapatawad," sagot ko sa kanya. "Ayaw ko lang mawala ang kaunting kabutihan na natitira pa sa akin." Pagkatapos ng ilang araw may nagbago sa subdivision. Nang lumabas ako sa palengke, binabati ako ng mga tao ng may respeto. Isang matanda na nagbebenta ng bulaklak ang nagbigay sa akin ng isang bouquet ng puting chrysanthemum. "Huwag kayong malungkot, Don Tino," sabi niya sa akin. "Alam ng buong bayan kung sino ang tama." Ngumiti ako na nagpapasalamat. Isang bagong kapayapaan ang pumuno sa aking dibdib. Hindi dahil sa pakiramdam ko ay nabigyan ako ng katarungan, kundi dahil naunawaan ko na ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw upang magtagumpay. Sapat na ang manatiling nakatayo. Noong gabing iyon sumulat ako sa aking kwaderno. Kapag ipinagkanulo ang isang tao, nawawalan siya ng pananampalataya sa iba. Ngunit kapag ang katotohanan ay lumabas sa liwanag, nababawi niya ang pananampalataya sa sarili. Isinara ko ang kwaderno at tiningnan ang retrato ni Guada sa ilalim ng mainit na ilaw ng lampara. Ang kanyang ngiti ay mukhang buhay. Noon ko naunawaan na ngumingiti rin siya at sa wakas ay naunawaan ko na ang hustisya ay hindi nangangailangan ng ingay. Kailangan lang itong makita, kasing linaw ng ngiti ng isang taong wala na, ngunit hindi kailanman umalis. Ang mga sumunod na araw, ang bahay ni Rico ay bumalik ng paunti-unti sa tahimik na ritmo nito. Gumigising ako ng maaga, naghahanda ng kape at umuupo sa porch upang panoorin ang paglabas ng araw sa likod ng bubong ng kapitbahay. Ang mga tawanan ng aking mga apo ay pumupuno sa patio. Tuwing umaga si Julia ay tumatakbo sa akin na may bagong papel, isang drawing ng lolo na nagsusulat sa kanyang kwaderno o isang bahay na may hardin na puno ng bulaklak at sa ilalim ay may baluktot na mga letra na nagsasabing, "Hindi kailanman bumabagsak si lolo, hindi kailanman sumusuko si lolo." Tiningnan ko ang mga drawing at naramdaman ko ang aking dibdib na mainit. Ang mga linyang pambata na iyon ay humihigpit sa aking puso na may halo ng sakit at kagalakan. Ang batang iyon ay hindi naiintindihan kung ano ang pagtataksil o kung ano ang ibig sabihin ng hustisya. Ngunit sa kanyang maliit na puso, ako ay nananatiling isang taong mapagkakatiwalaan at marahil iyon lang ang sapat upang magpatuloy. Sa tanghali umupo si Rico sa tabi ko sa porch at sinabi sa akin ang pinakabagong balita mula kay Attorney de la Cruz.
Tinapos na ng korte ang proseso upang protektahan ka sa batas. Mula ngayon walang sino man ang makakagalaw sa iyong mga ari-arian o iyong pangalan. Tumango ako sa katahimikan. Ang pinakagusto kong protektahan ay wala sa mga papeles, kundi sa memorya ng mga mahal ko. Tanong ko sa mahinang boses, at si Marisa? Ayos ba siya? Ngumiti si Rico ng may pagmamahal. Pumunta siya sa prenatal check-up. Sabi niya malusog ang bata at kung babae, papangalanan niya itong Esperanza, Pag-asa. Nawalan ako ng salita. Pag-asa, siyempre, ang perpektong pangalan para sa isang taong gustong magsimula muli. Noong hapon, lumabas ako sa hardin upang diligin ang mga halaman. Ang ilaw ng paglubog ng araw ay bumabagsak ng malambing sa mga bagong usbong. Mayroong isang puno na itinanim namin ni Guada halos 40 taon na ang nakalipas. Ang kanyang trunk ay magaspang at ang kanyang mga ugat ay malalim na nakabaon sa lupa. Inilagay ko ang aking kamay dito at naramdaman ko ang init ng buhay na umaakyat sa aking balat. Ang mga puno ay tulad ng mga tao, Tomas. Huwag kang matakot sa hangin. Kapag humihip ito, mas lalo lang kumakapit ang mga ugat. Narinig ko ang pangungusap na iyon mula kay Guada na umaling-aungaw sa aking memorya. Matamis at matatag ng sabay. Nang lumubog ang araw, bumalik ako sa aking mesa at sumulat sa kwaderno ng isang bagong pahina. Akala ko na wala ko na ang lahat, ngunit ang pagkawala ay ang lupa lang na inalis upang makita ng buto ang liwanag. Iniwan ko ang panulat at ngumiti. Sa bintana nakita ko si Julia na tumatawa kasama ang kanyang kapatid, sina Rico at Carla, na nag-uusap sa kusina habang ang amoy ng tinapay na mais ay pumupuno sa bahay. Ang buhay ay nanatiling simple at matapang. Tumingala ako sa larawan ni Guada at bumulong. Kita mo, mahal ko, nandito pa rin ako tulad ng ating lumang puno. Humihihip ang hangin, dumarating ang mga bagyo, ngunit ang mga ugat ay nananatiling matatag at ang mga bulaklak ay namumulaklak pa rin. Isang umaga sa simula ng buwan, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa patio, dumating si Rico na may isang lumang envelope, dilaw na sa katagalan. Sabi ng postman, para sa iyo ito, Tay. Galing sa Pampanga. Binuksan ko ito ng kaunti at nakita ang pangalan ni Tita Elena, ang kapatid ni Mama. Pinunasan ko ang aking mga kamay at kinuha ang envelope. Sa itaas na sulok, nakilala ko agad ang bilog at pamilyar na calligraphy. Ang puso ko ay tumalon. Hindi ito ang sulat kamay ni Elena. Ito ay kay Guada. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinisira ko ang selyo. Sa loob ay may isang papel na nakatupi sa dalawa, dilaw, na may malambot na amoy ng lavender. Ang parehong ginamit niya upang pabanguhan ang kanyang mga damit. Ang mga linyang nakasulat ay matatag at maselan tulad niya. Aking minamahal na Tomas, kung binabasa mo ang liham na ito ay dahil marahil wala na ako sa tabi mo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang isang bagay. Ang karangalan ng isang tao ay wala sa kung ano ang kanyang pag-aari, kundi sa kung paano siya nabubuhay at nagpapatawad. Kung balang araw ang ating mga anak ay hindi na ang inaasahan mo, huwag mong hayaan na gawin kang mapait ng pagkabigo. Panatilihin mo ang iyong pangalan dahil hindi lang ito sa iyo, kundi pati na rin sa ating pamilya. Guada. Nanatili akong walang galaw nang hindi maibaba ang papel. Ang aking mga mata ay masakit. Ang mga letra ay naglalabo sa luha. Si Rico ay nasa tabi ko. Tahimik. Huminga ako ng malalim, isang buntong hininga na masakit at nagpapalaya ng sabay. Kita mo, anak? Naunawaan ng iyong ina ang lahat bago ito nangyari. Tumango si Rico na may nanginginig na boses. Marahil alam niya na maliligaw si Tito, ngunit alam din niya na hindi ka babagsak. Ngumiti ako ng mahina. Tinupi ko ang liham at inilagay sa aking dibdib. Naramdaman ko ang isang bagay na mainit, tulad ng isang hindi nakikitang haplos na nagsasabi sa akin, ginawa mo ng tama. Noong hapong iyon, dinala ko ang liham sa hardin at inilagay sa ilalim ng puno na itinanim namin ni Guada ng magkasama. Hindi ko ito inilibing ng malalim, tinakpan ko lang ang papel ng isang manipis na patong ng lupa.
Heto ka, mahal ko, bulong ko. Upang marinig mo ang amoy ng lupa, ng araw, at ng mga ani, tulad ng dati. Nang ilagay ko ang huling dakot ng lupa, naramdaman ko na may isang puwang sa loob ko ang napuno. Ang liham na iyon ay dumating sa tamang sandali, nang kailangan kong tandaan na ang kabutihan ay hindi kailanman lumalabas sa moda at na may mga pag-ibig na mas malakas kaysa sa pagtataksil. Noong gabing iyon sumulat ako sa aking kuwaderno. Tama ka, Guada. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot. Ito ay ang pagbubukas ng pinto ng puso upang pumasok ang liwanag. Hindi ko hahayaan na dungisan ng anino ng iba ang aking pangalan. Ang kandila ay maliit na nag-aapoy. Ang kanyang refleksyon ay sumasayaw sa lumang larawan. At noon ko naunawaan na kahit wala na siya, si Guada ay nananatiling pinakamahusay na hukom sa natitirang bahagi ng aking buhay. Noong hapong iyon, nakaupo ako sa porch at nagsusulat nang makarinig ako ng malakas na katok sa pinto. Pumunta si Rico upang buksan. Isang paos, nanginginig na boses ang umalingaw-ngaw sa kabilang panig. Si Tito ako. Nasa bahay ba ang aking ama? Tumingala ako. Ang aking puso ay agad na humigpit. Pagkatapos ng napakaraming buwan, ang kanyang boses ay nagpalamig pa rin sa aking dugo. Iniwan ko ang panulat at lumabas. Sa harap ko ay isang lalaking sira, hindi inalagaan ang balbas. Gusot ang damit, mga mata ay nakabaon sa insomnia. Si Tito, ang anak na minsan ay labis kong ipinagmalaki, ay naroon, naligaw, nanginginig. Hinigpitan ni Rico ang kanyang mga kamao. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ano ang ginagawa mo rito? Ayaw ka makita ni tatay. Rico, hayaan mo siyang magsalita. Sabi ko sa mahinang boses. Naglakad si Tito sa loob nang hindi nangangahas na tumingin sa akin. Tay, humingi lang ako ng tawad. Alam kong ang lahat ay nawalan ng kontrol. Nawala ko ang lahat, ang trabaho, ang respeto, pati na si Marisa. Pinanood ko siya at sa aking isip ay nag-cruise ang imahe ng bata na tumatakbo sa pagitan ng mga hanay ng bukid na sumisigaw, "Tay!" habang binubuhat ko ang mga ani. Ngunit ang batang iyon ay wala na. Ang lalaki sa harap ko ay isang taong nagpahintulot sa sarili niyang liwanag na mamatay. At ngayon, ano ang gusto mo sa akin? Tanong ko ng dahan-dahan. Wala. Gusto ko lang napatawarin mo ako. Ang katahimikan ay naging mabigat. Ang orasan sa loob ng bahay ay nagmamarka sa mga segundo ng malamig. Pagkatapos ay nagsalita ako sa isang tuyo. Matatag na boses, tulad ng lupa kapag hindi umulan. Alam mo ba, Tito? Ang pagpapatawad ay ang pinakamadaling bagay sa mundo. Ngunit walang silbi kung ang humihingi nito ay hindi naiintindihan ang ginawa niya. Hindi mo ipinagkanulo ang aking pera, ipinagkanulo mo ang memorya ng iyong ina at ipinagkanulo mo ang iyong sarili. Yumuko siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Alam ko, Tay, gusto ko lang magsimula muli. Hinanap ko sa kanyang tingin ang isang refleksyon ng kislap na yon na mayroon siya noong naniniwala siya sa tapat na trabaho, sa dignidad, ngunit tanging walang laman lang ang nakita ko. Pagkatapos ay sinabi ko ang bawat salita na may bigat ng isang bato na bumabagsak. Ang anak na nakilala ko ay wala na. Namatay siya noong araw na pinirmahan mo ang falsification na iyon. Mula ngayon wala na akong dapat patawarin o kamuhian. Sa pagitan mo at ako, ang tanging natitira ay ang katahimikan. At ang katahimikan na iyon ay nagsasabi na ng lahat. Nanatili si Tito na walang galaw. Ang luha ay dumadaloy, ngunit hindi siya lumapit sa akin. Naglakad si Rico, ang kanyang boses ay matigas. Umalis ka na, Tito. Hindi na kailangan ng mas maraming sugat ni tatay. Tumalikod si Tito at umalis ng dahan-dahan. Narinig ko ang pagsara ng pinto at pagkatapos ay ang tunog ng motor na lumalayo hanggang sa maglaho. Nanatili akong nakatayo, walang galaw, nakakaramdam lang ng isang walang laman na kalungkutan, walang sama ng loob. Anak, sabi ko kay Rico ng kalmado. Minsan ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbubukas ng pinto, kundi ang pagtigil sa pag-iingat ng susi. Mahigpit akong niyakap ni Rico.
Sa labas, ang sikat ng araw sa paglubog ng araw ay pumapasok sa bintana. Nagpapaliwanag sa kwaderno na bukas sa mesa. Sumulat ako ng isang huling linya. Ang nagkanulo sa akin ay umalis na. Ang natitira ay ako. Natutong manatiling nakatayo sa loob ng katahimikan. Ang mga araw pagkatapos ng pagpupulong na iyon, ang bahay ay bumalik sa karaniwang ritmo nito. Ngunit sa loob ko, isang pinto ang dahan-dahang nagsara. Hindi ito ang pinto ng sama ng loob, kundi ang pinto ng mga walang silbi na paghihintay. Alam ko na hindi ko na muling gugustuhin na bumalik si Tito sa dati. At, kakatwa, nang tanggapin ko iyon, mas magaan ang bigat ng aking puso kaysa kailanman. Sa umaga, patuloy akong naghahanda ng kape at naglalagay ng 2 tasa, tulad ng dati, isa para sa akin, isa para kay Guada. Nakikipag-usap ako sa kanya na parang nakaupo pa rin siya sa tabi ko. Tapos na ang lahat, mahal ko. Hindi ako nanalo o natalo. Nanatili lang akong tahimik at hinayaan na tangayin ng hangin ang hindi na sa akin. Maagang umalis si Rico para magtrabaho. Si Carla ay gumagalaw sa pagitan ng mga aroma ng kusina at si Julia ay tumatakbo sa akin na may isa pang drawing sa kamay. Sa pagkakataong ito ay isang malaking puno na may malalim na ugat at maliliit na dilaw na ilaw sa paligid. Ikaw iyan, Lolo, sabi niya. Ikaw ang puno at kami ang mga bulaklak. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang ulo. Salamat, Julia. Nangangako akong hindi ko hahayaan na malaglag ang aking mga bulaklak. Noong hapon lumabas ako upang maglakad sa subdivision. Narinig ko ang mga pagbati, nakita ko ang mga ngiti ng mga tao. Walang sino man ang tumitingin sa akin ng may awa. Alam ng lahat ang katotohanan at nagpapasalamat ako. Sa edad ko, hindi ko kailangan ng papuri. Tanging ang tahimik na respeto sa tingin ng iba. Ang respeto na akala ko ay nawala. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking kwaderno at sumulat. Ang pagpapatawad sa iba ay mas madali kaysa sa pagpapatawad sa sarili. Sinisi ko ang aking sarili sa pagpapalaki ng isang anak na may kakayahang magkanulo, ngunit ngayon naiintindihan ko na ang pag-ibig ay hindi gumagarantiya ng pasasalamat. Ginagarantiya lang nito na kahit na ipinagkanulo, alam mo pa ring magmahal ng hindi nagiging bato. Iniwan ko ang panulat, pinapanood ang apoy ng kandila na kumikislap. Sa labas, naririnig ang mga tawanan ng mga bata, ang malambot na tunog ng buhay na nagpapatuloy. Ang mga peklat ay hindi naglalaho, naisip ko, ngunit hindi na sila masakit sa parehong paraan. Marahil ito ang tunay na pagkakasundo, hindi kay Tito, kundi sa nasugatan na bahagi sa loob ko. Ngumiti ako, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan, ang tahimik na hustisya na ibinibigay ng buhay sa mga lumalaban nang hindi tumitigil na maging sila. Noong umagang iyon, ang sikat ng araw ay pumasok ng malambing sa bintana. Kakabalik lang ni Rico mula sa korte na may sealed envelope sa kamay. Nakita ko siyang lumapit at nakaramdam ako ng isang kakaiba, malalim na kapayapaan. Binuksan niya ang envelope at binasa ng dahan-dahan sa matatag na boses. Opisyal na idineklara ng korte na tinanggihan ang lahat ng mga akusasyon ni Tito. Ang mga pekeng dokumento ay void. Bukod pa rito, tinatanggap ang ating countersuit. Si Tito ay iimbestigahan para sa fraud, abuse, at falsification of signature. Tumango ako ng walang kagalakan o kalungkutan. Marahil dahil ang hustisya, kapag dumating, ay hindi tumutunog na parang kulog. Nagbubukas lang ito ng isang puwang ng kapayapaan sa loob ng kaluluwa. Tiningnan ako ni Rico, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Tay, sa huli, ang katotohanan ang nanalo. Ngumiti ako ng bahagya at sumagot. Hindi, anak. Hindi ang katotohanan ang nanalo. Nanalo ang katotohanan na hindi tayo sumuko sa kasinungalingan. Noong hapong iyon bumalik ako sa lumang bahay sa Pampanga kung saan nagsimula ang lahat. Ang kalawangin na tarangkahan ay nag-ingay nang buksan ko ito. Ang amoy ng lupa, ng kahoy, at ng usok ng lutuin ay tumama sa aking dibdib. Umupo ako sa upuan na gusto ni Guada at binuksan ang kwaderno na halos puno na.
Sumulat ako ng huling linya. Maaaring pikein ng isang pirma, ngunit hindi ang buhay ng isang ama. Maaaring burahin ang isang pangalan sa isang papel, ngunit hindi sa memorya ng mga marunong pa ring magmahal. Isinara ko ang kuwaderno at tiningnan ang retrato ni Guada sa mesa. Ang ilaw ng paglubog ng araw ay humaplos sa kanyang mukha, kasing payapa ng aming kabataan. Bumulong ako. Kita mo, mahal ko, iningatan ko ang aking pangalan, hindi para sa mga hukom, kundi dahil hindi ko hinayaan na agawin ng sakit ang aking pagpapatawad. Bumukas ang pinto at may narinig na maliliit na hakbang. Sina Julia at ang kanyang kapatid ay pumasok ng tumatakbo na may bagong drawing. Sa drawing, nakatayo ako sa hardin na may kuwaderno sa kamay, napapalibutan ng bulaklak at ng araw. Sa itaas, sa baluktot na mga letra, nakasulat ang, "Si Lolo, ang aking bayani." Niyakap ko sila ng mahigpit, nakikinig sa kanilang mga tawanan, nilalanghap ang amoy ng araw, ng buhay, ng pagpapatawad. Pinanood kami ni Rico at Carla mula sa pinto na may mga mata na puno ng pagmamahal. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay bumabagsak ng ginto sa mga bubong at naunawaan ko na nanalo ako. Hindi sa isang korte, kundi sa isang mas malaking labanan. Ang panatilihin ng dignidad at kabutihan sa isang mundo na madaling nakakalimutan ang pag-ibig ng anak. Ipinikit ko ang aking mga mata at ngumiti. Ipinagkanulo ako, ngunit hindi ako nabura. Ako ay bumagsak, ngunit bumangon ako. At habang may isang taong tumatawag sa akin na tatay, na nagsasabing lolo sa akin, patuloy akong mabubuhay sa loob ng katotohanan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa ng screen.